Bigyan natin ng reaksyon at opinion itong official statement ni Senator Amy Marcos, publish sa kanyang official Facebook page 1 hour ago. Ito ang title, Senator Amy R. Marcos Statement on the Senate Presidency. Okay, so talagang maraming naglalaban-laban magiging Senate President. Senator Escudero gustong manatili. Senator Tito Soto nagsabi na interesado siya. Kaya lang, depende daw sa majority. Maraming nagsasabi, Senator Marcoleta. Ito ngayon, si Senator Amy. Basahin natin ang kanyang statement. Some senators have approached me with the proposal to be their candidate for Senate President. So may dagdag pa siya. Kaya lang, dito lang muna tayo sa pagiging Senate President. So, sino ang nag-approach sa kanya kung ang Duterte Bloc? Expected yun. Aanim sila, wala rin. So, sino kaya itong mga iba? I'm sure dito sa incumbent. Wala dito sa mga, pwede rin sana. Pwede rin dito sa nanalo si Senator Pia Cayetano dahil pareha silang member ng Nacionalista Party. Pwede rin si Senator Alan Peter Cayetano. Yan. So, nakikita ko, mag-merge itong Duterte Bloc na 6 at saka yung other members ng Nacionalista Party, magkapatid na Cayetano, Mark Villar. So, 6 ang Duterte Bloc plus itong Villar, 9 na sila. Marami-rami na yan. Kailangan na lang nila ng 4 para maging majority sila, makapili na sila ng magiging Senate President. So, I'm expecting na manggagaling yung 4 sa grupo ni Senator Zubiri, yung mga loyalists. Alam niyo, nung napatalsik si Senator Zubiri, last year ba yun? May mga Magic 7 sila, yung naghinanakit. So, JB Ercito, Gatsalian, Joel Villanueva, nakakalimutan ko, may isa pa eh. Okay, may dagdag pa. So, sabi ng Superati, whoever will be elected by our peers, whether it is me or not, there are certain congressional reforms that need to be undertaken. Wow, ito. Pakinggan natin, ano yung focus, yung dapat na reforma? Congressional reforms. The most important is reform in the budgetary process. Tigilan na ang mahiwagang BICAM, correct. The right priorities in spending, considering our recurring fiscal deficits and huge indebtedness, must be legislated. Food security and support to our farmers and fishermen, education, health, and truly necessary social services. Parenthetically, once the office of the President has submitted the National Expenditure Program to Congress, the power of the purse must be respected. The Department of Budget and Management statement that the President will involve himself in the budgetary process after the National Expenditure Program is submitted is infirm and unconstitutional. Dito tayo mag-discuss mamaya. We should also start electoral reforms
including political party reforms, which have become more mere tools for personal ambition rather than the public interest. Above all, the Senate, as the guardian of national interest, must always be upheld. Its independence non-negotiable. Ito, nilay-layout na ni Senator Amy yung dapat gagawin ng isang Senate President, which is good. Budgetary reforms, kasi niloloko tayo ng BICAM. Kaya lang, hindi naman maganda yung statement ng DBM na ang Pangulo makikialam daw, mag-attend daw sa BICAM. Ang unang nag-react si Senator Risa Ontiveros. First time kong narinig na sinupalpal niyang Pangulo. Hindi pwede yan. Huwag kang makialam, sabi ni Senator Risa. Kami lang, mga legislative branch, huwag kayong makialam. Si Senator Ping Lacson din, sabi niya, pwede ang Pangulo. Very, very respectful talaga si Senator Ping, believe ako. Pwede ang Pangulo mag-attend, mag-observe. Kaya lang, huwag kang makialam. Di ganun din, huwag makialam. So, ito, sinasabi ni Super Ate Manang Amy, na infirm and unconstitutional kung makikialam ang Pangulo. Siguro, ang Pangulo, ayaw na niya nang maulit yung nangyari sa GAA 2025 na sinampahan sila ng kaliwat kanang kaso sa Supreme Court. Grabe kasi, mangled, sabi ni ex-Senator Franklin Diron, unrecognizable na yung budget. Yung National Expenditure Program, pinag-aralan na yan ng maigi para sa pag-asenso ng bayan. Kaya lang, ginawa ng Kongreso, especially House, BICAM, minanggel, yung chinapcha. Tinanggal nila yung ayaw nila, isiningit yung gusto nila. Yun ang sinasabi ni Senator Lacson na ang presidente, wag lang yung courtesy resignation ng cabinet ang pagtutukan. Sana gamitin ng presidente ang kanyang persuasive powers to influence ang Congress, lalo na ang mga congressmen, na tanggalin na, itigil na yung budget insertions, yung mga pork barrel nila, which is billion, yun ang nagpapahirap, sabi ni Senator Lacson. It's a lethal virus na nagpapahirap sa bayan. Okay, so good luck sa labanan sa Senate presidency. So sino? Sana manggaling dito sa Duterte Black. Pwedeng Marcoleta, pwede rin itong si Senator Amy, ako pwede rin si Senator Juan Miguel Zubiri. Yan ang mga independent-minded, hindi nadidiktahan talaga.